Ito ay kwento tungkol sa mga pagdudurusa at pang-aapi sa ating mga kababayan. Dahil sa takot sa mga dayuhang Espanyol, imumulat nito ang mga mata ng mga Pilipino na nakapiring malayo sa kabiguan at pang-aapi. Huwag mo akong salingin. Loli V. Tanger. Sa bahay nila Maria Clara, sila ay nagsasalo-salo. Sila ay sina Padre Damaso, Laruja, Padre Sibilia, Kapitan Tiago, Crisostomo Ibarra, Tiente Guevara, Patulo at Doña Victorina. Pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga Indio at sa paggala sa kanila sa Europe. Europa! Sa malaking kaloohan, ang pinanganak na ninyo ay mabang buhay ang magiging inyo. Isa siyang pangma. Kailangan na muna Damaso. Baka yung nakakalimutan sa inyo sinasabi ko. Diba ang ibig sabihin nun? Sa kanaling sabi? Wala akong pakialam sa opinion mo. Ang pagdiriwang na ito ay para kay Ibarra.
bansa. Ito ay magiging mayabang at aasta na parang isang superior. Che! Alam mo kung sino mayabang? Napag-gaya lang naman! Alam mo sino ganda? Puro kurete lang naman! Che! Pwede! Kailangan ko bang sumat sa salapi? Pagbili nito? Kailangan ko bang samat talaga? Parang puro kurete lang nasa pagmumukha mo? Ano kaya masasabi ng Andres at kanya ng kaliwag? Pwede mo sasabi mo peke ng peke na tulad mo! Stop! Si Ibarra ay habang naglalakad, paalis, nang hindi niya alam ang katotohanan, may biglang tumapik sa kanyang likod at ito ay si Teniente Guevara. Don Cristo sa Moibara. Hindi, Ginoo. Nais ko lamang sabihin. Nalaman mo na ba ang iyong sinabi ng iyong ama? Hindi po, Senyor. Ano? Wala man lang nagbalita sa'yo kung anong lagay ng iyong ama sa ilang buwan? Ilang buwan? Oo, nabilang mo ang iyong ama. Sumama ka sa akin na nagkwento ko sa'yo. Noon, may isang Kastilang na tiwalang bilang artillero ng hukbong. Dahil sa masamang asal at kamangmangan, kailangan niyang kumita. Ngunit, dahil sa mga kasira ng karangan ng mga Kastila, kung bibigyan siya ng mabigat na trabaho, kaya ginawa siyang kolektor ng buwis ng mga sasakyan. Hindi siya makapag-aral. Minsan man nahalata naman agad ng mga Pilipino, nagbabayad nga ng buwis ng mga tao. Pero, nasisiya naman sa panlilibak. Ngunit, isang araw, Nanay! Nanay! Gusto ko pinapay! Ate! Kuya! Gusto ko kami! Lahat ng gusto ko ay susundin nyo! Ang magkamali ay isisundin ko ng isa! Tayo! Ay, di ba naman magsulat? Di ba naman makaintindi? Basta! Tigil yan! Ginoo! 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 Doon sa paligid, Ibarra. Matagal na tayo hindi nakikita. Anong ibig sabihin nito, Damaso? Buwan na sibil! Hindi mo siya! Magpapalon! Hindi ako tatakas! Wala akong pakialam. Sibil! Nakabisa! Nagigulong! Dahil doon, lumabas ang tunay niyang kaaway. Kumuha ako ng mga magagaling na abogado, ngunit walang nais na tumulo sa kanya. Maraming salamat po. Adios, amigo. Sumilip si Maria. Bakit kaya wala ka siya? Sumilip si Maria Clara sa azotea upang makita kung sino ang paparating at kanyang agad naman nakita si Crisostamo.
Kaya agad siyang tumakbo sa kanyang silid at nag-ayos. Si Crisostomo ay kanyang sinalubong si Tia Isabel upang bumati at ipaalam na nais niyang makita si Maria Clara. Magandang umaga po, Tia Isabel. Magandang umaga rin sa'yo. Dalawin yung pangya't na marito. Nagpunta po ako dito upang makita si Mama Clara. Ano ba? Hindi ka pa yung pamula rin ako siyang tatawagin sa salita. Ito si Isabel. Paano po kayo, Tia? Sabi na si Crisostomo. Maghihintayin mo pa siya? Kamusta ka? Yan! Nakapunta ka lamang sa'yo, Robert. Mamiss lang yung mga salita. Marami pag nagpapabahay ang nakulong sa ibang bansa. Marco! Ikaw lamang ang aking tunay. Kung kaya't pumunta ako kaparal, ay ikaw ay aking nakasa. Labis mo akong dinadaan sa iyong matatamis na salita. Gusto ko natutuhan. Pinagpasyahan ang aking mga magulang. Ay kasal ako sa pinakakabila. Ano yung sinolo mo pa ako? Marco! Gusto ko namumulila. Ay! Bakit akong namulila? Gusto mo? Ay! Pagpaumanin mo. Ayos na. Kailangan ko magpagas. Hindi ko upang galawin ang aking ama. Sandali! Sabi mo ito sa iyong ama. Diba? Maraming salamat. Walang anuman. Ingat ka sa gusto mo. Kinabukasan ng Todos Los Santos o araw ng mga patay ay may dalawang lalaki na buhubay sa sementeryo nang biglang dumating si Ibarra upang bisitahin ang puntod ng kanyang yumaong ama. Sino na ba kanyang pinili? Tingin na lang sa katanungan. Bumay ka na lang. Ayoko na! Ayoko na magbumay! Nakita mo ba? Maraming posting dito. Ano naman yung ginawa mo sa bahay? Ito ba? Alam mo? Ginawa! Isang kapaliman ang iyong ginawa! Naglalakad si Crisostomo Ibarra at habang siya naglalakad ay nakita niya si Padre Sandy kaya't kanya itong kinausap. Tila isang tadhana at tayo ay Nakikipag-usap ka ba sa akin? kayo nga po, Berlin. May lang naman ako may tatanong sa inyo, ngunit hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako nga pala si Sos o mo? Mara? Isang anak? Sandali. Zero. Wala po ako dito, kung kaya't hindi ko alam kung ano ba talaga ang nagawa ng aking ama. Kaya aking itinatanong,
isang lugar na kung tawagin ay Kampanaryo. Sina Basilio at Crispin, ang dalawang batang magkapatid na sakristan, ay nangangampanya. Uwi ka na muna, Talo Crispin. At ako'y napapagod na. Dalawang piso. Bakit mo naman naitanong yan? Sila ka ba, Crispin? 32 ang pinipintang nila sa'yo. Kahit isang taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran niyan. Pero, tahan na, Crispin. Tahan na. Kahit hindi naman si Inay, hindi maniniwala dyan. Tahan na. Basilio! Mahal mo na ka ang 2 real sa hindi tamang pagpapatuloy ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo sinasauli ang ginagawa mo. Pero, hindi ako talaga ang ginagawa mo. Magsisinungaling ka ba? Huwag po! Matagal na po namin hinihintay ang aming inay. Pagbigyan niyo na po! Hinawakan ng sakristan mayor si Crispin sa kanyang braso at hindi na papalayo. Ngunit hawak rin si Basilio sa kapatid. Sinaktan ng sakristan mayor si Basilio sa kanyang paa hanggang sa ito hindi na halos matayo. Muli na hinila si Crispin at ito'y ikinalagad pababa ng hagdan. Masuway ka talagang bata ka! Sa tahanan nila Sisa, nag-aantay ang kanilang magiting na ina para sa pag-uwi ng kanyang mga anak. Siya ay nagluto ng masasarap na putahe para sa kanyang mga anak. Sigurado bang gustuhan ng mga anak ko ang hindi ko natapos. Nasaan na kaya sila? Bakit ang babae na hindi pa sila nakakauwi? Ay, naku. Kainis naman! Naubos na naman ang ating pera. Sugal! Dapat kasi ay hindi ka nalang nagsusugal. Miski ang Asa magsasabi! na ba mga anak mo? Hindi ko alam! Wes, Ano ba kung saan mo alis na ako! Pagtira mo na lang ako ng piso. Inay! Buksan niyo ng pinto, Inay! Ah! Bakit mo sa pinto, Inay? At si Crispin po! Ano nangyari kay Crispin? Bakit mo siya tumawas po sa pinto? Si Crispin po na iwas sa pinto! Pinagpita ka po siya masilakang! Inay! Bumabait ko ka na si Crispin! Anong ginawa nila? Kasi niya, dito ka lamang kalatwag! Inay po! Po! Panigurado po! Tataktakan po ni Mama at si Bill! Wag, Inay! Ang paggabaliw ni Sisa, ang paggabaliw ni Sisa. Tumungo si Sisa sa kumbento, dala-dala ang isang bilao upang ialay sa praile. Siya'y nakita ng utusan at kinausap siya. Para saan ang mga iyan, Alec? Ito sana ay pang nais ko lang mag-usap. Maaalam ba? May sakit ang pura ngayon. Saan ba yan? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung ganun, kinakanang magnanakaw? Abay, matapos lang magnakaw ng bata ko, di ba makasling? Inutusan pa nga ako ng mura na pupunta ng
Nabitawan ni Sisa ang kanyang daladalang bilao at agarang tumakbo nang makita ang isang gwardiya sibil. Ikaw ba si Sisa? Ang sinasabing ina ng pagkakao? Hindi ko gusto na po ako. Huwag isang ipagkailaka. Ayaw mo lumanap ang sitwasyon. Sauli mo na lamang ang perang tinakaw ng mga anak mo. Sundal! Hindi ko gusto na po ako sa kanila. Hindi niyo po ako. Kung ganoon, ikaw na lamang ang aming itutulong. Huwag niyo po ako iilanan. Baka mo ako dito na. Baka mo ako dito na. Nakakala. Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ay aming ikukulong hanggat mabulong ka sa pinagbuhan. Kamalian niya ng mura. At kung gusto mabalik ng mura ang kanyang mga nawala, sabihin niyo sa kanya, iligid at kasandalan ng ito kay San Antonio. O hindi kaya, sumbang niya ito sa nunsyo. Sa nunsyo! Umalis ka na dito! Wala nang mapapakain sa iyo ang gobyerno. Si Sisa ay agarang tumakbo at umos sa kanilang bahay. Sa patuloy na paglipas ng mga ilang araw, lalo lamang nagdurusa si Sisa dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang mga anak. Ito ay halos di na kumain at mag-ayos, miski magpalit ang kanyang mga saklot. Bawat araw siya ay dumaranas ng pangungutya mula sa mga tao. Naging laman din siya ng mga sabi-sabi kung saan ito'y tila nililisan na ng bait. Sa patuloy ng paghahanap sa kanyang mga anak, hanggang sa isang araw, sa kanyang paghahanap ay Lisbeth! Pasensya! Nasaan ka na? Lisbeth! Anong ginawa nila sa yara ka? Hindi ko na nalala. Hindi ka yan. Lumisin ka! Lumisin ka! Hindi ka kasi tumatay. Hindi tumatay. pagkatapos ang pangyayaring ito, tuluyang nabaliw ang kawawang Sisa. Bagamat, andito na naman tayo. Ang ganitong tagpo ay paulit-ulit. Ano yung mga kailangan? Sa ganyan may ayos ko na lahat. Sandali lamang. Pansamantala muna ako sasama sa pangkat ni Lucia. Kaya, hindi
mo na ako makakauwi o makakabalik pa. Hindi mo na kailangan magdala dito ang pagtatagpuan. Dahil sama ka sa akin na yan, iwan na natin ang lahat ng ito. Kapag natulog tayo sa probinsya, magiging tahimik ang buhay natin doon. Nalatanin mo yung buhay ng mga pangarap natin. Ayaw mo ba sa high school? Hindi ka pa rin pasasama. Kung magpapayaran ng utang na loob, kaya kaloob sa akin ng isang binuho. Kaya, ganaw umiyak. Huwag na natin sayang ang nilalaping oras sa loob. Nanananghalian sina Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Teniente Guevara, Padre Salvi, Padre Sibilia, at Doña Victorina. Ay natawag yung magtrabaho. Abay, oo naman. Ano mo naman nasabi? Abay, hindi nyo ba napapansin? Si Padre Lamaso, tuwing kain na tayo sa nagkalamon, kahit tumatama. Sinasabi kayo? Sino? Nabanggit lang ni Senyor para patungkol sa pagpapatayo niya sa paaralan. Paaral. Hindi ba kaya ng mga Pilyo na magtayo ng apat na dingding at isang bubong? Oh, kasi sinabi natin paaralan, kailangan natin ng bisa. Biyasa! Huwag na isang buwan sa ilaw yan. Pero, pupunta pa rin siya sa Europa para lang sayangin ang pera. Ang ama ng ahas na ito ay matagal nang patay. Akin siyang tutulong at saka Mahal ko! Huwag niyo akong pigilan! Wala na lapit! Maaari siyang tumatay! nagsasabi lang naman ako ng katotohanan. Umangamoy! Puno ng kasalanan! Ngunit ang puso ko'y puno ng pagmamalabis! Ang tao na to! Na inyong nakikita! Ay kahit na kailan ay hindi ginawa ng masama ng aking ama! Ngunit ano ang ginawa ng tao ito? Pinakulong niya ang aking ama! Pinabol niya! Nagpintaman! Hindi kilala! At pinabol niya ang alaala ng aking ama! Mahal ko! Huwag mo itong gawin! Malinis! Ipan pa na dito.
Elias ay tumungo sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. May nabalitaan lang ako. Balitaan ko may pagkakas ang mangyayari mamaya. Ikaw ang may sinasabi nilang ikaw may pakanan ito. Pag-aalsa, sino ang nagpakalala? Ano naman ang aking nagawa? Ano nila yun? Balik, alam ko may pakanan ito. Kaya agad kita'y pinala. Ako ay nagugulahan. Ngunit maaasa. Ako ay nagkakaling. Bilang utang na loob. At nagpapasimangan ako. Hindi kami talang. Kaya tungo ka kahit saan. Basta mag-iingat ka. Laman mo din. At Pumunta si Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago habang pinamunuan ni Padre Salvi ang dasal. Senyor Ibarra! Senyor Ibarra! Nariyan ka ba? Pwede ka ba lumabas sandali? Nandito ako sa iyong harapan. Bakit mo ba ako hinahanap? Ano ang iyong kailangan? Senyor Ibarra! Ikaw ay aking inuuli. Sandali! Ano ang aking dapat kailangan mo ako huliin? Sumama ka muna sa akin ng may naawat at aking ipapaliwanag sa'yo. Mahinaang sumama si Ibarra. Bumalik naman si Elias sa tahanan ni Ibarra at sinunog ito at agad na umalis. Nang dumating na ang Guardia Civil, sunog na ang buong bahay. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, itulog ko na ang kasal ng dalawa. Senyor, Crisostomo Ibarra. Ama! Huwag niyo po rin namuhin sa amin! Mahal na mahal ko si Crisostomo! Pasensya na. Ngunit, hindi ko mabago ang aking pasya. Ngunit, huwag ka mag-alala, aking anak. May kakasal ka pa rin. Gusto ko, makasalan mo. Padre, tama siya! Ikaw, ang ate-ate mo? Kapag-swerte mo? Kapag-swerte ka ni Chares? Kapag-swerte ka ang kapag hindi mo kapag-kapatay ang ganda ka? Lalapit ka rin na! Ikaw! Nagtatanggihan si Chares kung ayaw mo ng gulang! Nakahindi kayo lahat! Alam ka na ba dahil ang sikta ng aking puso? Ang puso ko'y nalikala ng mga Ibarra! May Ibarra tulad ng iba! Dahil pangasal kayo! Hindi nyo pinalagay ng aking puso! Kasaktas! Pag pumasok ka, Alam ka naman na yung pagpilian ako! may karapatan ako! Dahil ako ang tunay mong ama! Isang gabi, may isang salo-salong naganap na tahanan ni Kapitan Tiago. Pinag-uusapan ng mga panauwid ang balita tungkol sa pagdahayag kay Crisostomo Ibarra. Kasabay nito ang balita ikaasal na si Maria Clara sa Kastilang si Alfonso Linares. Ang malungkot na dalaga ay nagtungo sa Casadea at pinagpastuhan ng Tilo. At makalipas ang ilang sandali, nakita niya na may 2 taong papunta sa ilog. Kaya kanya itong sinundan at siya ay nabigla nang makita si Crisostomo at Elias. Crisostomo!
si Maria Clara ay pumasok sa kumbento habang si Padre Damaso'y nilipat sa Padre Provincial. Ngunit namatay rin. Si Padre Salvi naging obispo ng St. Clara. Ilang linggo naman bago naging ganap na madre si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng saping panghihirap ng damdamin, nangangayayat ng gusto, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga kainuman. Ganap na siyang nalimot ng mga tao. Wala na ni isang nakakaalala sa kanya. Siya na isang tanyag na dating ginagala. Nagdadagdag ng mga kulot sa ulo si Doña Victorina upang mapabuti ang kanyang pagbabalat kayo. Siya ngayon ang nangungutsero. Si Don Tiburcio naman ay hindi na siya natatawag bilang doktor para manggamot. At dito nagwawakas ang aming play na Noli Me Tangere. Ngayon, aming ipapakilala ang aming mga karakter. Una si Alexandro Absin, Gabriel Arizala, Micaela Payulo, Princess Cabingas, Janmayel Cantonos, Princess Oraa, Yumi Tosca Advincula, Trisha Payuyo, Dandy Reina Ochavillo, Nathan Patino,